Para po to sa mga taong may sakit sa puso, may bara sa puso, pero walang pera pang opera. Actually, linyang-linya ko to bilang cardiologist, bilang internist, habang nagte-training ako. Ang dami talagang maraming may bara sa puso, masakit ang dibdib, pero kailangan magpa-angiogram, mahal ang angiogram. Yung angioplasty, yung maglalagay ng wire sa singit, bubuksan yung ugat, lalagyan ng parang spring or stent, mahal din yon. Abot ng mga 500,000 yon or more. Tapos kung barado talaga yung ugat, yung mga triple bypass, quadruple bypass, mahal din yon, million din, wala talagang libre. Pero meron tayong good news sa ilang mga pasyente. Merong isang pangyayari, actually matatawag ko quote-unquote miracle to, na kahit barado ang puso at walang pera pang opera, pwedeng gumaling yung pasyente in a few instances. Okay? Parang natural heart bypass siya. Okay? Hindi to fake, hindi to magic, hindi to panloloko. Tunay po to nangyayari. Actually, nasa picture na to yung natural heart bypass eh. Kung nakikita nyo lang eh. Pero baka mahirap nyo maintindihan tong picture na to. Mamaya, explain ko. Barado yung main ugat. Ito yung angiogram to. Ito yung tatlong malaking ugat to. Barado. Pero kahit barado tong ugat, ine-expect namin yung pasyente, dapat nakaratay na, hindi na makagalaw. Pero itong pasyente, walang sintomas, malakas, tumatakbo. Okay. So, bakit baradong-barado ugat niya? Dapat operahan na siya, pero wala siyang sintomas, parang okay na okay siya. Alam niyo bakit? Meron siyang natural na ekstrang ugat na binigay ng Diyos sa kanya. Ayan yung mga ekstrang ugat. Pakita mo nga, Doc Lisa. Pag nakakita kami ng mga consultant ko ng ganito, ibig sabihin, parang miracle, pampabuhay. Ayan, no, ang daming dark areas na puro ugat, to. So, barado nga yung main highway niya, parang EDSA yan, barado, pero yung daanan niya sa Guadalupe, sa Ortigas, sa Cubao, lahat, sa Shaw, bukas lahat. Lumaki pa yung daanan niya sa Shaw, sa Ortigas. Kaya, kahit barado yung EDSA, walang traffic, paano? Lilipat lang yung dugo eh. So, nawalan ng daanan dito, pero lilipat lang. Yung iba dumaan dyan, no? Kaya dumami siya. Mas malinaw na picture. Yan, no? Ito yung mga ugat natin sa puso. So, ito nagbara bigla, na heart attack siya, wala siyang extra natural highway. Wala siya nitong collateral. Walang oras na bara eh. Kaya ito kita mo, namuti na heart attack, namatay yung puso, nangitim, nagkalyo, nagpeklat, pwedeng mamatay yung pasyente. Pero itong kabilang pasyente, mas swerte. Unti-unti nagbara tong ugat niya, same ugat, pero kita mo, meron siyang extra highway. Ang daming extra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang dami niyang extra daanan. So kahit nag-block yung EDSA niya, ang dami niyang daanan sa side, ang ganda. So tuturuan ko kayo, bakit may pasyenteng sinuswerte na nagkakaroon nitong extra collateral, ang tawag namin yan bilang cardiologist, at may pasyente na, sabihin natin, hindi gumagawa, na medyo mas hindi swerte. O, kaya ito mahaba buhay ng pasyente, may collateral. Ito hindi mahaba. At magbibigay tayo ng tips, paano paparamihin to. Okay, paano paparamihin itong natural ugat na dapat maliit na maliit lang yan. Actually, may ugat talaga yan. Maliit lang. Kumbaga kung ito EDSA, dapat yung mga daanan sa tabi, let's say yung Shaw, dapat mga 1 lane lang yun normally. Pero may tao, yung daanan na extra niya, hindi 1 lane, naging 2 lane, 3 lanes din. No? Ang lalaki na. Oh. Nakita na nga sa angiogram, ayan, no? Ang dami niyang extra daanan. Lusutan. So, explain ko muna sa inyo, ito yung healthy na puso, may konting bara na ng taba, cholesterol, ito mas marami ng bara. Bakit nagbabara muna yung puso natin? Mas maganda nga, hindi magbara eh. So, dahil sa sigarilyo, number 1, high blood na hindi ginagamot, diabetes na hindi ginagamot, maraming matatabang pagkain, high cholesterol, stress, may nakakabara din, at overweight, at lahi.
Kung ang magulang nyo, maaga nagkaroon ng sakit sa puso, nasa dugo eh. So, nasa dugo nyo, maaga nagbabara ito. So, oras na magbara yan, chest pain ang sintomas. Usually, 5 to 15 minutes, sasakit ang dibdib pag napapagod, akyat ng palapag, 1 to 2 floors, sasakit yan. Ito yung tunay na sakit sa puso. Yan. Ganyan na itsura, Levinsay. Pag tinuturo isang daliri, hindi ito sakit sa puso. Itong A lang ang sakit sa puso. Pwede na rin itong B. Itong C, minsan pwede rin dito sa kaliwang braso. Pero pag tinuro, hindi na yan sakit sa puso. So, A, B, C, sakit sa puso. Normally, pag may bara yung ugat, pag nakita sa angiogram, ang gagawin ng mga cardiologists at yung mga cardiovascular surgeon, either lalagyan ng stent, angioplasty. Ayan o, barado, nilagyan ng spring para ibuka. Okay rin to, maganda to, mahal lang. Okay, pero pwede to, life-saving yan. Ito, mas sure. Ngayon, kung maraming ugat ang barado, 3, 4, at sira-sira na yung mga ugat masyado, sasabihin ng doktor nyo, hindi na kaya lagyan ng maraming stent o spring. 'Di ba? Sobra na dami ilalagay, kailangan na i-bypass. Ibig sabihin, bubuksan yung dibdib, kukuha ng ugat dito sa paa, tapos magduduktong na lang. Iduduktong nila mula doon sa walang bara, tapos ilalampas nila doon sa may kasunod. Parang gagawa siya ng paikot. Kung yung EDSA na parang barado, igagawa siya ng isang lane na paikot. Diba? Pero ang problema lang dito, bubuksan ng dibdib. So, major operation. May konting risk yun. Diba? May risk yun. Okay? So, ito yung sinasabi ko, may taong swerte, kahit barado, may maliliit na ugat na collateral. Ayan, no? Pero medyo maliit pa to. Ibig sabihin, may mga ibang daanan. So, kahit nagbara to, hindi pa mamamatay itong part ng puso kasi meron pang dugo na nagbibigay ng buhay konti. Okay? Collaterals, tunay po yan. Natural bypass tawag natin dyan. Okay? Ano yung mga bagay, ito pa sa example, oh. Dapat maliit lang yung daanan, no? Yung mga nag-exercise madalas. So, kahit may bara ka na sa puso, kung unti-unti ka nag-exercise, lakad konti, sasakit ang dibdib, pahinga muna, mamaya lakad konti. So, pag unti-unti lang, doon lang sa level mo, pwede ka ma-stimulate na gumawa nitong mga collateral. Parang to barado. Kahit barado yung isang ugat, dahil nag-exercise ka, dadami ang blood flow. Pag dumami ang blood flow doon sa maayos na ugat, mapipilitan lumaki itong ibang daan. Parang kung barado yung EDSA, so wala nang choice yung mga tao, dadaan na sa Ortigas, sa Shaw, sa iba pang pakanan, kung ano pang mga daanan dyan, o baka dito sa may Buendia, Makati. So, mapipilitan sila maghanap ng ibang daan. So, itong mga ibang daan na dinadaanan nila, lumalaki. Yun ang gusto natin, lumaki itong Shaw Boulevard, lumaki itong sa may ibang daanan, lumaki itong sa may Buendia. Pag lumalaki yan, ay kahit magbara na yung main EDSA mo, mabubuhay na. Yung mga tao, aabot pa rin ng Quezon City. Kasi meron na extra daanan eh. Hahanap na ng bypass road. Kaya nga tinawag na bypass road eh. Natural bypass road. I hope naintindihan nyo ano meaning. Yan ang maganda sa puso. Ito, isa pang example. Oh. Dapat itong mga ekstrang daanan natin, itong sinasabi ko sa yung Shaw at ibang daanan, maliit lang dapat yan. 1 lane lang dapat yan eh. Bakit 1 lane? Kasi gumagana yung EDSA mo and C5 yan. Oh. Pero oras na nagbara yung isang major highway, may tao sinuswerte, lumalaki itong maliit na to. Imbis na 1 lane, naging 2 lane, 3 lane, nabubuhay. Barado to, pero nabubuhay to, buhay pa rin tong part ng puso. Nasabi ko lang sa inyo, ang katotohanan dito, hindi lahat ng tao magkakaroon ng ganito. So, bakit may taong nagkakaroon ng natural heart bypass? Bakit may taong hindi? Hindi natin alam. Hindi natin alam pa. Pero may mga bagay na pwede ma-stimulate
or mapilitan o para pinipilit mo siya gumawa ng maraming ugat. Isa dito, exercise. Pero yung exercise mo dapat yung tamang-tama lang kasi nga konti na blood supply mo eh. Tamang-tama lang na hindi rin sosobra. May bara na, sumasakit na ang dibdib mo. So, yung puso mo, mag-iisip ng paraan, ako, maha-heart attack na to. Kaya gagawa na siya ng paraan na pipilitin na niya palakihin itong maliliit. Pag nag-exercise ka unti-unti, dumadami ang dugo dito. Pag dumami ang dugo dito, lalaki siya pa konti-konti. Kaya paano exercise dapat mong gawin? Konti-konti, 3 minutes a day lang nga eh. Biro mo 3 minutes lang sa una, tapos 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, unti-unti. Pag napagod, pahinga. Galaw-galaw para hindi pumana yan. Unti-unti pataas. Pag may bara na sa puso, tulad na sinabi ko, ang shortcut dito, pa-check up tayo sa cardiologist, sa surgeon, gusto nila bypass, gusto nila angioplasty, mamahal lang nga, di ba? Kung may pera, okay, di ba? Walang kaso. Kung walang pera, ganito gagawin natin. Unti-unti, lakad, pwede. Hugas-hugas plato, pwede. Ayaw mo, magbubuhat ng mabigat. Umiiri, magbubuhat, iiri sa pagdumi, bawal yan. O, pwede kang ma-heart attack kasi mababawasan yung blood supply sa dugo. Ito, yung mga mabibigat na gawain, iwas. Yung ganito lang, light, very light exercise. Tsaka dapat malamig. Marami kang hangin, marami kang oxygen. Huwag sa mainit na lugar, hindi makahinga. Oras na may sintomas na, oops, tama na. Okay? Pag nakaramdam na, medyo hanggang dun lang, limit na. May mga bagay na nagpapalala sa bara sa puso, di ba? Gusto natin huwag magpalala. So, konting exercise lang sa tama lang. Pag sobrang lamig, actually, medyo malamig gusto natin. Mga 23 degrees, 25 degrees. Pero yung sobra-sobra lamig, magbubuhos ka ng malamig masyado, baka hindi maganda sa puso, baka sumikip. Malakas kumain, okay? Pagkakain tayo, mas maganda pa konti-konti. Mga half cup rice, 1 cup rice, konti lang. Kasi yung mga may sakit sa puso, pagkakain kayo ng 3 platong kanin, ang daming mga ulam, lahat ng dugo pupunta sa tiyan. Diba? Kailangan digest eh. Pag pumunta yung dugo sa tiyan, mawawalan ng dugo sa puso, mababawasan. Sasakit ang dibdib mo. Pag busog, di ba, hirap huminga. Kaya dapat konti-konti lang. Kasi nga may sobrang stress, sobrang emosyon, sobrang lungkot, sobrang depressed, sobrang happy, lahat yan ayaw ng sakit sa puso. Sobrang taas ang BP, ayaw natin. Yan. Blood sugar mataas, ayaw natin. At yung mga gamot, may tulong din. Yung mga gamot, nakakatulong din yan, pampaluwag ng ugat, hopefully, pati itong mga natural bypass na collateral, mapaparami din yan. Pampalabnaw ng dugo, aspirin, clopidogrel. Yan ang nire-reseta namin. Depende sa doktor nyo. Okay? Huwag gagawin nang walang paalam sa doktor. Kasi may benepisyo, may side effect din. Pag mataas ang cholesterol, di gulay, isda, oatmeal, di ba? Green leafy vegetables. Pero kung mataas ang cholesterol, meron ding mga statin na gamot, may tulong din yan. Mas nababawasan yung bara. Meron ding mga gamot sa puso, beta blocker, metoprolol, pampabagal ng tibok para mas relax yung puso. Calcium channel blocker, amlodipine, felodipine para mas bumaba blood pressure. Nitrates, yan binibigay namin, mga Isordil, Imdur, ISDN, ISMN, para mas bumuka yung maugat. Lahat ito nakakatulong para mas gumanda yung kondisyon ng puso at may time makagawa nitong collateral. Healthy food, wag na masyadong fast food at prito. Blood pressure, ayusin. Blood sugar, cholesterol. Yan, ingat sa BP at wag magpapataba. Masyado mataba, masirap yung katawan. More healthy foods, less trans fat, less salt. Mas maraming asin, mas nakaka-high blood siya. Maraming medical journals. Yan, no? Saan ba to? BMC to. Mga sikat na journal to eh. So, pinag-uusapan itong natural bypass or collateral circulation of the heart
Ano yung nagpaparami nito? Yan ang gusto natin. Na sa natural na paraan, meron tayong mga ekstrang daanan. Okay? Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating kababayan.